Makalipas ang ilang sandali, nakikita natin si Dee na tumatakbo sa mga lap at nalilibang siya ng isang ranger na may kakaibang buhok. Iniisip niya kung paano hindi alam ng mga maliliit na ranger na ang labanan laban sa mga halimaw ay isa lamang palabas. Ngunit nag-focus si Dee at inaalala niya kung bakit siya sumuot sa kuta ng kaaway at para mapuksa ang mga keepers ng dragon na pumatay sa kanyang mga pinuno, at isang pagbabalik-tanaw ang nagpapakita na dumating sila sa punong tanggapan ng mga ranger upang hanapin ang mga keepers ng dragon. Hindi masyadong nakatulong ang receptionist habang ipinaliwanag niya na wala roon ang mga keepers. Biglang dumating sina Sakurama at Sokeri, na excited na dumating siya para kumuha ng pagsusulit sa pagre-recruit. Itinuro ni Suzaki na maaari pa rin siyang bumagsak sa pagsusulit, ngunit naniniwala si Sakurama sa kanya at lumapit si Sakurama ng medyo malapit, na nagdulot ng pagbitak sa pagkukunwari bilang tao ni Dee. Ang mga mandirigma ay may mas mahihinang katawan kumpara sa mga naninirahan sa ibabaw at mukhang nakatitig si Sokari sa sira. Natatakot si Dee na baka nalaman na niya ang kanyang sikreto ngunit iminungkahi lang niya na kumain sila ng tanghalian. Nakahinga ng maluwag si Dee na hindi pa nila nalalaman na siya ay isang halimaw at naisip niya kung gaano kabilis malinlang ang mga naninirahan sa ibabaw. Sa fortress ay nagtatamasa ng kanilang libreng oras ang mga duster sa pamamagitan ng paglalaro ng ilang mga laro, ngunit binalaan sila ng isa sa kanila na dumating na ang mga keepers ng dragon. Sinabihan sila ni Red Keeper na huwag masyadong kabahan dahil hindi siya naroon upang makikipaglaban at ipinapaalala niya na sila ay mga kasamahan na bumuo ng kasunduan sa tigil putukan. Pinilit niyang ngumiti ang mga duster at nagpahayag si Botkeeper na hindi ito ang tamang panahon para ngumiti at pinaalalahanan niya na may isa sa mga duster na nagtraidor sa kanila. Pinaghihinalaan niya na kasabwat ang lahat ng mga duster. Ngunit ipinaliwanag ni Fighter A na mag-isa lang kumilos si Fighter D at hindi pa rin sila pinagkakatiwalaan ni Blue at inatasan niyang lumantad si Fighter D. Ipinaliwanag ni Fighter A na hindi na bumalik si D matapos ang huling labanan, ngunit hinala ni Blue na itinatago nila ito at nagpasya siya na parusahan si Fighter A sa lugar ni D, ngunit tinuro ni Red Keeper na maging ang mga duster ay trinidor din ni Fighter D. Kapwa sila nagdurusa at ang tanging may sala ay si Fighter D at tinanggap ni Blue ang desisyon at hiniling lamang na ipaalam sa kanila kapag bumalik si Fighter D. Ipinahayag ni Red na naging mga kasosyo sila sa loob ng mahigit isang dekada, ngunit dahil sa mga kamakailang pangyayari ay nagpasya silang gumawa ng ilang mga hakbang sa kaligtasan upang maiwasan ang isa pang pagtataksil. Ipinakilala niya sina Shinta at Aaron at ito ang dalawang miyembro ng Blue Squadron na magiging nakatalaga sa fortress kasama ang kanilang mga tauhan at mula ngayon, ang mga duster ay mabubuhay sa ilalim ng kanilang pangangasiwa at susunod sa kanilang mga utos kung kinakailangan. Tumindig si Fighter C laban sa mapaniil na ugali at ipinapaalala sa mga keepers na sa kanila ang fortress. Sinubukan siyang mapakalma ng ibang mga duster ngunit hindi siya nakinig. Kaya pinatahimik siya ni Blue at nangako siyang tatapusin ang buhay nito kung hindi ito titigil, kaya nagmakaawa si Fighter A para humingi ng tawad upang protektahan si C. Ikinatuwa ni Red na pumayag sila dahil naniniwala siyang dapat laging sumunod ang mahina sa malakas at hindi dapat lumaban at sa kanyang pananaw, ang mga salungatan ay nangyayari lamang kapag hindi nauunawaan ng isang panig ang kanilang lugar. Idineklara ni Red na sila ay isang hakbang na mas malapit sa pandaigdigang kapayapaan at nagpakita siya ng kanyang malawak na kapangyarihan bilang isang banta. Malinaw na ito ay isang pagbanta at idineklara niyang walang awang wawakasan ang mga traidor, tulad ng ginawa nila sa mga pinuno ng mga duster. Napagtanto ni Fighter F na hindi niya magagawa ang ginawa ni D at sa halip, susunod na lang siya sa utos ng mga keepers at mabubuhay na may kahihiyan at nalungkot siya at nagtaka kung ito na lang ba talaga ang kanyang magagawa. Samantala si D ay naglalakad habang pinag-isipan ang mga hakbang sa pagkain ng steak tulad ng gagawin ng isang tao dahil tinanong ito ni Sekiri. Ipinaliwanag ni Sekiri na bihira ang mga keepers ng dragon sa punong tanggapan at karaniwan silang nasa kanilang individual na mga garrison na nakakalat sa buong lungsod ng Manawa. Ipinaliwanag ni Sakurama na maraming tungkulin ang mga ranger tulad nila bukod sa paglaban sa mga duster. Tumutulong din sila sa paglilinis ng lungsod at kahit sa paglutas ng mga krimen at naisip ni D na lalo lang itong magiging masakit para sa kanila kung malalaman nilang ang labanan kasama ang mga halimaw ay isang palabas lamang. Ang pag-amin nito ng malakas ay isang malaking pagkakamali, ngunit sa kabutihang palad ay inakala lamang ni Suzaki na pinag-uusapan niya ang isang teorya ng sabwatan sa video na ginawa ng iba.
na nagsasabing ang lahat ay isang palabas lamang ng mga ranger. Kaya't sumakay na lang si Dee sa usapan at di makapaniwala si Dee na nagkamali siya ng ganito, ngunit ito man lang ay nagpapatunay na hindi alam ng mga ranger ang tunay na nangyayari at sa pagkakataong iyon, nasisilayan ni Dee kung gaano kapopular ang mga ranger. Isang bata ang nagpasalamat sa kanila sa pagligtas at binigyan pa sila ng libreng pagkain ng isang restaurant. Ipinahayag ni Sakurama na ipinagmamalaki niyang maging bahagi ng puwersa ng mga ranger, ngunit lalo lang lumalim ang galit ni Dee sa kanila. Iniisip niya kung gaano kaganda ang buhay nila at kung gaano kasarap ang pagkain kapag binabaha sila ng papuri. Iba naman doon sa fortress ay dahil hindi man lang sila makatingin sa masarap na pagkain na kinakain sa ibabaw, bumalik ang mga ranger para gampanan ang kanilang mga tungkulin at narinig ni Dee na papunta si Sekiri sa Red Garrison. Nakaisip si Dee ng ideya at tinawag ang isang tagahanga ng ranger para ipakita ang larawan na kinuha niya. Pinaalalahanan ni Dee ang kanyang sarili na manatiling kalmado at huwag magmadali habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Red na panatilihing nakasara ang kanyang bibig at matalo gaya ng nararapat. Pinaalalahanan din niya ang kanyang sarili na siya ay malamig ang dugo at isang mapagmataas na halimaw. Tinignan niyang mabuti ang larawan ni Sakurama at nagulat siyang nag-transform siya mismo doon at siya lamang at ang isang bata ang nakapansin, at nagpasalamat na lang si Dee sa server sa pagkain. Maya-maya pa, nagulat si Suzaki nang magpasya si Sakurama na sumama sa kanya sa Red Garrison at si Dee talaga iyon, kaya't pinagpatuloy niya ang pagkukunwari at iniisip na naroon siya para magmanman sa lugar. Pinaalalahanan ni Dee ang kanyang sarili na manatiling kalmado habang daladala niya ang isang sandata at nagtanong kung maaari ba niyang ihatid ang isang liham sa Red Keeper. Natatakot si Dee na baka paghinalaan siya, ngunit pumayag naman si Suzaki na hayaan siyang ipasa ito. Ginamit ni Suzaki ang kanyang katayuan bilang miyembro ng Yellow Squadron para buksan ang pasukan, at tiniyak ni Dee sa kanyang sarili na kaya niyang isakatuparan ang kanyang misyon at sa sandaling magpakita ng kahinaan ang Red Keeper, agad niyang aatakihin ito sa ulo. Ang problema lang, nakilala lang ni Dee ang Red Keeper sa labanan kaya't hindi niya alam kung nagsusuot ito ng maskara sa labas ng combat. Malaking problema ito dahil maraming miyembro ng Red sa loob at hindi masabi ni Dee kung alin sa kanila ang Red Keeper. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataong magtanong dahil nagtataka lang ang mga kasama kung ano ang ginagawa doon ng isang walang kulay na ranger tulad ni Sakurama. Ipinaliwanag ni Dee na may kailangan siyang asikasuhin sa Red Keeper kaya't sinabi ng isang lalaki na siya ang Red Keeper. Sigurado si Dee na kaya niyang kunin ang buhay nito mula sa distansyang iyon, ngunit ibinunyag nito na ang lalaki ay isang taong nagngangalang Toita at inamin ng lalaki na biro lamang iyon, ngunit nagtaka siya kung ano ang balak gawin ni Dee. Natakot si Dee na baka siya ay nahuli na at sinubukan na ipaliwanag na may dala siyang liham na kailangang ihatid. Inasar siya ni Toita dahil kilala niya ang tunay na Sakurama kaso sa kabutihang palad, inawat sila ni Suzaki. Inaabot niya kay Dee ang liham para ibigay sa Red Keeper at sinabi ni Toita kay Suzaki na dapat siyang sumali sa Red Squadron, dahil hindi siya sisikat sa Yellow Squadron na nakatuon lamang sa pananaliksik at pagpapaunlad. Gusto ni Sekiri ang flexibility na ibinibigay nito sa kanya, ngunit iginiit ni Toita na mas magaling ang Red Squadron dahil expert sila sa pagpuksa ng mga halimaw. Iniisip niya na pangarap ng bawat ranger na talunin ang mga halimaw at ito'y totoo rin kahit para sa mga walang kulay na independent tulad ni Sakurama. Biglang nagalit si Dee nang maalala niya ang kanilang mga mukha sa larangan ng digmaan at sa kabutihang palad. Binago ni Sekiri ang paksa para makaiwas sila at tanging nakayuko lang ang ulo ni Dee habang sila ay umaalis at ipinagmamalaki ng Red Squadron kung ilang mga halimaw ang kanilang naalis. Muling pinaalalahanan ni Dee ang kanyang sarili na siya ay maging mahinahon at hindi siya tumakas. Umuurong lang siya pansamantala at nainis si Dee nang ma-realize niya na pareho lang iyon at iyon ang kanyang lagi nang ginagawa. Biglang nagulat si Dee nang makita niya ang larawan kung ano ang hitsura ng Red Keeper at lalo siyang nagulat nang lumitaw ito para magpakilala bilang S. Natigilan si Dee sa harap niya at sinabihan ang sarili na kumilos dahil walang saysay ang magpigil. Sa kabutihang palad, sinabi lang ni Suzaki na nagulat siya dahil sa gulat na makita ang kanyang idolo at hinihila siya palayo. Huminto si Dee para batiin si S sa kanyang tagumpay laban sa mga halimaw at binalaan siya na napakasuklam ng mga halimaw at maaaring magtangka ng masama. Natutuwa si S na may mga ranger tulad niya na nagbabantay sa kanyang likuran at naghiwalay sila ng landas sa labas.
ipinaliwanag ni Sekiri na kinabahan siya nang magsimulang makipag-usap siya kay S at sinabi ni Suzaki sa kanya na ibigay sa kanya ang kutsilyo, kaya ginawa ito ni D at ipinaliwanag ni D na hindi niya ito nagamit. Ang ating protagonist na madaling makalimot ay hindi naalala na sinabi niya sa kanya tungkol sa kutsilyo at ikinagulat niyang ginamit ito ni Sekiri para hiwain siya. Sinabi niya na kailangan niyang maging mas maingat, kung hindi ay agad siyang mabubunyag. Dahil sa kahinaan niya, ibinunyag ni Sekiri kay Fighter D na sinasabayan niya lang ito buong araw at humanga siya na nanatili itong mahinahon, kaso binigyang diin niya na madali sanang nabaliktad ng Red Keeper ang sitwasyon kung sumubok si D ng anuman. Nagtataka si D kung sino talaga siya kaya't ipinaliwanag ni Sekiri na siya ay kanyang kaaway. Sinubukan ni D na labanan siya ngunit madali siyang pinagputol-putol ni Sekiri ng paulit-ulit. Napagpasyahan ni D na mas mabuting mag-usap na lang sila kaya ibinunyag ni Sekiri na may hinihiling siyang pabor. Gusto niyang makipagtulungan sila at nangako siyang tuturuan niya si D kung paano talunin ang mga ranger at matapos niyang ituro ito, gusto ng masamang babae na magkasama nilang wasakin ang puwersa ng mga ranger at biglang dumating ang tunay na Sakurama at nagbalik na sa kanyang anyong tao ang ating bida. Ibinunyag ni Sakurama na may lumitaw na halimaw. Ngunit kakaiba ito dahil hindi linggo at nagtataka si D kung ano ang nangyayari at nagulat si Sekiri nang bigla siyang maglaho at sa ibang lugar, nakita natin na ang halimaw na lumitaw ay si Fighter F. Hinahabol si Fighter F ng Red Squadron at dumating si Toita na nagtataka kung ano ang iniisip niya, nagawang tamaan ni Toita si F sa ulo at pinakiusapan siyang huwag na lumaban sa pamamagitan ng paulit-ulit na pag-regenerate. Galit na galit si F ngunit ipinaliwanag niya na hindi niya mahanap ang hinahanap niya kaya babalik na lang siya sa fortress. Biglang may boses na nagdeklara na hindi siya papayagan na bumalik at sinabi niyang oras na para siya mag-transform sa Red Keeper. Pinaalalahanan ni Red si F na kakabigay lang nila ng babala sa mga Duster at nadismaya siyang makita na agad itong nagtataksil sa kanila, nabigla si D nang ilabas ni Red ang kanyang banal na artifact, ang tanging bagay na makakapuksa ng tuluyan sa isang Duster. Kinilala ni Red na maraming beses nang namatay si F, ngunit ngayon ay matututunan niya kung ano ang tunay na kamatayan at idineklara niya na ang mga kontrabida ay palaging magiging mga kontrabida at kailangan lamang silang linisin ng hustisya. Pagkatapos ay inaktibo ni Red ang kanyang banal na artifact na tinatawag na Red Salamandra at sa harap ng malakas na pag-ataking ito, inamin ni F na ito ay palaging nakatakda na mangyari dahil isa lamang siyang simpleng mandirigma. Nagtataka siya kung nasaan si D at ano ang sinusubukan nitong gawin sa sandaling ito, hindi maiwasan ni F na sumang-ayon sa Red Keeper at ang mga mandirigmang tulad niya ay maaaring subukang magpasikat sa hiyawan ng mga sibilyan, ngunit hindi nito binabago ang katotohanan na sila ay mga kontrabida na sinusubukan na sakupin ang ibabaw. Sila ang hukbo ng mga halimaw, kaya't ginampanan ni F ang kanyang bahagi at hinamon ang Red Keeper na simulan na ito. Tinawag ni D ang kanyang kaibigan ngunit wala itong silbi dahil direkta siyang tinamaan ng atake ng banal na artifact, na nilamon siya ng mga apoy nito at natuwa si Red sa kanyang sarili habang binanggit niyang ito ang kanyang pinakamakapangyarihang teknik. Naririnig pa rin natin ang boses ni F habang humihingi siya ng paumanhin kay D dahil sa paglaban at pagkatalo, gayunpaman ay kumpara sa nakaraang 13 walang kabuluhan na taon ng paggawa ng wala, talagang maganda ang pakiramdam niya ngayon. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito, antabayanan po ninyo sa susunod na linggo ang bago nating episode.